Mga krek, muli na naman po tayo magpapakita ng panibagong ituturo sa inyo kung paano gawin itong ganitong klaseng dahon po. At lalagyan din po siya ng ganitong bulaklak po, mga krek. Gagawa po tayo, ipapakita ko po sa inyo kung paano ginawa po ito. Ito na po yung iba. Inuna ko na pong gawin para mabilis po tayong magawa. Ito po siya, mga karek. Meron po akong pattern. Ito po, mga karek, pattern. Tapos ito po yung ikakat ko po. Gawa po ako dito. Ngayon, mga karek, paano po siya gagawin? Unang-una, mga karek, pupulin po natin. Ayan po, may guhit po yung mga karek. Ganon din po yung body niya, may guhit din po, mga karek. Gugupitin po natin yung tatanggalin po natin muna to. Yes. Tapos gugupitin po yan, mga karek. Doon mismo sa may guhit. Yan po, mga karek. Wala po. Tapos magugupit na naman po ako. Dito po sa kalahati po may guhit po yan. Sadya po may guhit yan, mga karek. Tapos may space po kailangan dito, mga karek. Piting ko lang po, mga karek. Ayun, karek. Karek. Kabila naman po. Mga karek, lalagyan po natin ng tanda po kung hanggang saan po natin puputulin. Kailangan po pantay po siya. Ano po, mga karek. Tapos, mga karek, 4 na putol po to, 4 na hati po. Para po makuha natin yung kalahati, kunin po natin yung isang biyak, hatiin po natin siya. Yan po, tsaka tupuin po natin ganyan. Ganun din po ang gagawin sa kabila. Papantayin po lang yung pinagputulan para mahati po yan. Tapos po, gagawin po, gugupitin po natin. Gugupitin po natin yung pinaghatian niya. Hanggang doon sa may pinakaguhit niya. Ganun din po yung isa. Gugupitin na natin, mga karek. Kailangan po pantay. Mga karek, nilagyan ko po siya ng guhit. Mula doon sa tinupi ko, hanggang doon sa baba, nilagyan ko po siya ng pentel pen para pumantay po. Okay, mga karek, 4 na po siya. Ngayon po, gumawa po ako ng pattern na halos sinlaki po nila, mga karek. Ang sukat po, pati yung isang hati, sumukat po ako ng sukat niya hanggang doon sa ganon. Tapos, kailangan po, mga karek, mataba po yung pinaka-stem niya. Kaya, ang ginawa ko po, mga karek, gumawa ko ng pattern. Ngayon yung pinaka-pattern niya, yun po ang gugupitin ko, yung pinaka-pattern niya. Yun po, gugupitin po to, yung pinaka-pattern niya, mga karek. Kung gusto nyo pong yung mas madalis, ito po ang pinakamabilis kong ituturo, mga karek. Gumawa po muna ako ng pattern para sandali lang po. Kasi kung yung isang technique po ituturo ko, matagal-tagal po yun. Kasi i-recta ko na nung gawin na ipapattern ko na doon. Kaya lang matagal. Ito ang pinakamadali ko naisip. Kaya ako naman tinuturo itong mga pattern na to. Kasi hindi naman po kayo agad marunong. Kaya ang gagawin ko, tinuro ko po yung mga technique na pwede nyo gawin. Kasi kung mga bago, hindi pa kaya gumupit ng dire-diretso na ganitong dahong agad. Kailangan magkaroon ng pattern, lalo na kung mabilis. Mabilis po pag may pattern. Ayun na siya, mga karek. Ganun din po yung gagawin kasi may pattern na po siya, mga karek. Pwede naman po ito kahit walang pattern kung ako gagawa. Ito po tuturo ko po. Ayan na po siya, mga karek. Ngayon po, may pattern na po. Kahit gawin niyo po itong pattern sa karton, pwede rin po. Basta yung sukat lang po nito. So, yan. Kasi dyan nyo po isusukat yan. Paano nyo po isusukat? Papatong lang po nyo para pantay po. Yan po. Papatong lang po. Ayan. Saka nyo po ngayon, ipe-pentel pen. Kailangan po, center din po yung baba. Makukuha nyo po yung pantay na pantay po siya. Yun yung pattern. Ngayon, naawakan nyo lang po, mga karek. Saka
nyo pentel pen. Ayan, saan nyo po pentel pen yan mga karek. Sa baba mo po muna mga karek. Kuha nyo po yung ay niya. Pagdating dito, sa baba. Ayan, tingnan nyo lang po yan mga karek. Oh. Pero kung kaya nyo naman pong gawin to ng rekta po, pwede naman po. Tinuturo ko lang po to sa mga bago lang po para hindi po mahirapan. May pattern na po, hindi na po mahirap. Yan na po mga karek. Yan na po siya. Gupitin ko na po mga karek. May pattern na po. Mas maganda po kung may didikit nyo siya para hindi po kayo mahirapan sa pag-pattern. Kung may didikit nyo po, okay po. Mas maganda may pattern po kasi kahit hindi nyo naman makuha yung talagang sukat, meron na kayong pinaka-pattern na pwede nyo pong gayahin. Ayan na po siya mga karek. Pwede naman po yung kahit hindi nyo makuha yung tunay na sukat, basta ang malaga po, nagkaroon po kayo ng pattern. Kung ano po yung ginawa rito, ganun din po ang gagawin sa kabila. Po mga karek. Ayun, yung pinakaanggana, nandun na. Ngayon, gagawin doon, pipo yan. Pipo yan. Ito na po siya mga karek. Yung pattern lang po, pwede po yung hindi naman kopyahin yung pinakaguhit. Basta malaga po, magkaroon po kayo ng pattern. Pwede naman po yung yan. I-adjust po yan. Ang malaga doon, nakuha nyo na yung sukat niya. Ito ba? Galing ka ba? Sa baba na po, gano'n, no? Kailangan po kasi mataba yung stem niya, mga karek, para hindi po siya tutuwad-tuwad. Malakas yung pinaka-stem niya. Yan po, mga karek. Ano po siya mga karek. Itong pong tinupina po, yan po yung gugupitin. Ayun po yung pinakapantay niya. Ayan po. Ayan na po mga karek. Kung ano po yung ginawa ko rito, ganun din po ang gagawin dun sa lahat. Ganun din po gagawin. Magpa-pattern na naman ako mga karek. Uulitin ko na naman po yung ginawa ko rito. Mga karek, nagawa ko na lahat. Ano siya Yan mga karek, gagawin natin dito, patitigasin po natin yung pinaka-stem niya. Paano po gagawin? Ganito po. Yan po. Patitigasin muna natin yung stem niya. Kailangan po ipitin yan mga karek para tumigas po yung stem niya. Yan po. Ipitin lang po ng price. Yan po. Papaloob po yung ipit. Huwag po papalabas yan. Kaya po inipit yan para tumigas po. Ayan. Para pag nilagyan ng flower, matigas po siya. Lahat po yan iipitin. At po yung pagdating po dun sa pinaka-leaves niya, pag nainit na po siya ng lighter. Ito pong mga dahon, mga karek, papasuin po natin yan. Paano po gagawin, mga karek? Gaganyan nila po yan, tapos gaganon po natin yan. Huwag nyo po ibababad dahil po. Huwag nyo po ibababad yung apoy sa plastic para hindi po siya masyadong masunog. Yan lang po mga karek. Yan, pagka ganyan, gumalaw na, pwede nyo na po siya itupin. Ayun na po ang kalalabasan niya. Hanggang sa matapos po lahat yan mga karek. Yan, pagka ganyan lang po yan, pin lang po yan mga karek. Yung kabila po. Kasi pag ganyan po mga karek, nasagad yung paso,
nagkakaroon po siya ng nagkakaroon po siya ng pagtupi. Ngayon po, mga pag na ano niyo po yung dalawang dahon na yan, itupi niya po. Para po tumigas po siya, ipitin niyo lang po, tutupiin lang po yan. Tutupiin lang po mga karek. Para tumibay pa siya. Ayan. Ngayon po mga karek, nakatupi po. Lahat po yan gagawin. Pero pwede nyo po yan ma-adjust yan mga karek. Kapag napapaso po yan ng lighter, lumiliko po yan. Kaya alalayan nyo po ng pagpaso para hindi po siya lumiko. Alalay lang po, katulad yan, no? Pag napaso na yan, yan. Kailangan niya nakalalay na po kayo yan. Huwag nyo bibitawan. Ayan, yan, nakaganyan na po siya. Ayan. Yan na po siya, mga. Lahat po yan, gagawin yan. Gagawin po yan. Mga hanggang sa ayan, no? Ayan. Kailangan nakalalay talaga, correct. Pag hindi, susunod siya sa baloktot. Ayan. Yun din po yung gagawin sa kabila. Ayan. Kailangan nalalayan po para hindi po bumuloktot. Hawakan mo yung ayan. Yun din po ang gagawin. Hanggang sa matapos po yan, mga correct, lahat po. Iinitin lang po yan. Yun na po, sikreto niyan. Kailangan po, huwag po nyo ibabaloktutin kasi pag bumaloktot po, ayun po ang mangyayari. Mahirap po yung tuwid. Papasuin nyo po. Ayan na po, mga karek, oh. Ayan na po siya. Lahat po yan gagawin. Babaloktutin po yan. Pagkabaloktot yan, mga karek, yung mga stem niya po, para tumigas po siya, ipitin nyo lang po ng gano'n ng plies, oh, para matupi po siya. Titigas po yung pinaka-stem niya. Ayan. Ayan. Yun din po yung pinakatuktok niya. Mga karek. Ayan. Tapos yung mga karek, yung tuktok niyan, ang gagawin po dyan, patutulisin po yan. Para pag kinabit po yung yung pinakadahon niya, madali po siyang makabit. Ayan po mga karek. Ayan po. Ang gagawin po yan, yung pinakadahon niya po mga karek. Ayan po. Lalagyan po siya ng glue. Tapos yun po yung pinaka niya. Ayan po. Itutusok po yun doon. Lalagyan po ng glue. Kaya magiging ganyan po ang kalalabasan niya mga karek. Kaya tinutupi yung stem. O, tingnan nyo mga karek, gumagalaw-galaw siya. Kaya tinutupi po yan para tumigas po yung pinaka-stem niya. Kailangan po iipit po siyang ganyan, no? Yan, tumitigas po yan pag naiipit po yung pinaka-stem niya. Yan. Tumitigas po yan. Kaya yan, no? And ganyan na po siya. Lahat po yan, mga karek, kung ano po yung ginawa ko rito sa isa, lahat po yan gagawin din po sa mga sumusunod. Ito na siya mga karek. Ito na po yung pinaka natapos niya. Ngayon mga karek, pagdudugtong-dugtongin ko po siya sa pamamagitan po nitong plastic ng pechi. Recycle na rin po ito mga karek. Ngayon gagawin ko po, ito po ang gagamitin ko para po ipasok siya dugtong-dugtong. Gagawin po tayo ng pasok niya sa loob. At sana po itatabi ko ito magiging remembrance pero wala po kasi akong magawa. Kaya magagamit ko po siya. Paano po gagawin mga karek? Iikot lang po natin mga ganyan, no, mga karek. Lang po yan. Tapos pagkaikot nyo mga karek, hindi ko na po siya papasukin. Ngayon yung pinakahuli kong ginawa, siya pa yung pinakababa. Dahil makapal po yung stem niya. Paano po gagawin? Ayan po. Isa po. Tapos sunod na nakabuka po. Yan. Dahan-dahan po siyang bubuka mga karek. Kailangan po pag nilagay nyo siya patong-patong, kung ano po, kung open po to, doon nyo po yung pangalawa yung ilalagay. Kung saan po siya, kailangan sali-salisi po. Ayan po.
para makita po. Tapos yung huling-huli po mga karek, ayun na po, yung hindi po siya nakabuka. Yun po yung pinakahuli ko. Buka lang na natin ng konti para ayan, buka lang natin mga karek. Ayan na po. Tapos mga karek, may sumobra po. Gagawin po dyan, puputulin ko na lang po. Pero pag gagawin, putulin po natin mga karek. Tapos lalagyan po natin ang pinaka-handle niya po. Pero dapat tanggalin po muna ito. Mga karek, kakabit ko na natin yung mga dahon niya. Ano pa gagawin mga karek? Lagyan po natin siya ng glue. Ito tayo sa taas magsimula. Po mga karek. Ilang. Tapos na po mga karek. Mga karek, sana po mayroon kayong natutunan tong araw na to. Huwag nyo lang po kalilimutan mga karek. Click nyo lang po yung subscriber. Click nyo rin po yung notification bell. Mag-all po kayo para updated po kayo sa mga bagong upload. Tsaka huwag nyo pong i-skip yung ads ko mga karek, para makagawa pa tayo ng magagandang video. Tsaka matutunan nyo rin mga karek. Hanggang dito na lang mga karek. Nagpapasalamat ako sa inyo, sa lahat ng supporter ko, sa lahat ng silent viewer. Maraming salamat po sa inyo. God bless and keep safe. Bye!